Okay, mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Mabilisan lang to, guys. As in, past live lang to, past live. Kasi may lakad tayo mamaya. Actually, mag-live tayo nito, tapos mamaya yung impeachment hearing, ila-live din natin. Although, hindi ko alam kung makakasama ako kasi I'll be recording videos for later kasi may lakad ako tonight. So, mag-re-record lang tayo ng video. Tapos, upload muna tayo ha. Upload video lang muna tayo guys ha for today. Tapos, ito lang yung live natin tsaka yung yung sa impeachment hearing. Okay? So, shoutout na tayo. Sorry na excite ako dito sa video na to eh. Kasi actually gagawan ko sana siya ng ng react ng video na lang. Yung hindi na siya hindi na siya live. Kaso naisip ko, shit. Parang mas maganda yata ito kung meron akong kabatuhan na audience. So lang, just parang rules natin for this na mamaya na lang mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo guys ha. Shoutout muna tayo, slow mode, ayan. Okay. Nangayayat na ba ako? Salamat. Ang hirap eh. Nag-e-effort ako talaga guys. So anyway. Okay, shoutout po kay Teresita Valerio, Janela Nes Burgonyo, Man from Manila, Virginia Domingo, si Ate Elisa C. Ayan, yung mga moderators natin. Ate Elisa C, Ate Susan, Ate Trexie, James, Manat Mai, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoy, Anim Legion, The Greater One, Kina, PS Director, Ate Mishi, Ate Lila Galvez, Ate Lila Arce, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, at kay Shiro Kansaki. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Bobe, tama. Parang gusto ko tuloy bumalik ng Japan. Nakita ko yung pangalan ni Shiro Kansaki. Parang gusto ko tuloy bumalik ng Japan. Pagbalik ko ng Japan, yung mga viewers natin sa Japan dyan, baka pwede tayo meet and greet. Tingnan natin. Anyway, Nino De Los Santos, Lady Erica, Lermas, Marlene Juan-Sarvas, Marilyn Leiva, Roselia, Iraida Advincula, Maria Lirio Ojeda, Tualdo, wag ka mag-alala, ako bahala, Tualdo. Kyra Goj, Benedict Espanyola, Marietz Haile, Marietz Hail Ramos, okay. Maria G. Santos, Presi TV, Dami Perez, Meli Silpedes, Wild Ili, Ramirez Academy, Chris Angel, Armando Fabilion, at Boholanang Bugay. Ayan. Okay. Gusto ko rin pumunta ng Taiwan, pero iba ang pakay ko pag nagpunta ako ng Taiwan. Pupuntahan ko yung dito? Sa Asia kasi tatlo lang ang yung Rolex store na merong pre-owned, certified pre-owned nila. Dalawa sa China, isa sa Taiwan. So kung pupunta man ako ng Taiwan, yun ang pakay ko doon. Magdadagdag ako sa collection. Pero matinding ipon muna gagawin natin doon, guys. So malalang ipon ang gagawin natin doon. Oo. Anyway, game. Topic na tayo, guys, ha? Kasi maya-mayang konti lamang mag-uumpisa na yung impeachment hearing ng House. Pero syempre, marami pang pasakali yan. May attendance pa yan, etc., etc. Kaya kaya magkwentuhan muna tayo, guys. Oo. Ilang pounds ang na-lose ko? 10 kilos so far. Power Ranger. Sagutin lang natin 'to para ma-promote, para masabi natin yung konting accomplishment natin sa buhay, guys. Maliban sa nakabalik na ako ng law school. Ito. Nag-start ako, ilang pounds? Nag-start ako 116 kilos. Di ba? Laki ko. Nag-start ako, Power Ranger, 116 kilos. Tapos, ngayon, nasa 106.5. Kanina, nung nag-weigh ako kanina. 106.5. So, ayun. Malayo na, pero malayo pa. Another 10 kilos siguro, titigil na ako.
medyo magre-relax na ako sa diet after mga another 10 kilos. Mga ano pa. Ayun. Anyway, lumuwag na nga to eh. Oo. Anyway, so yun mga babayan. Game. Sana ano, kasi nagpa-plateau ako recently eh. 2 linggo akong plateau eh. 2 linggo akong nag 100 sa 106. Siguro dahil, ewan ko, hindi ko. Oo. Malayo na, pero malayo pa. Marami pa tayong pwedeng tanggalin. Okay. Okay, game. Kilos, Dark Angel. 10 kilos. I don't weigh in pounds kasi nakakaloko yung pounds eh. Oo. Kilos. Okay. Parang 1/3 lang ng Congress. Okay. Okay, game. Pag-usapan na natin itong Mag-ano tayo, video breakdown, guys. Ang purpose talaga natin dito, mga kababayan, is really, ayoko naman talaga mag-aksaya ng oras para panoorin to. Kasi 90 minutes to, guys. 90 minutes. Para ako nanood ng pelikula. Kaso, ayoko naman manood ng pelikula na mabobore lang ako. So, what we're going to do, ito yung scandal video daw. And by the way, may napansin ako sa YouTube channel ng ng Mani ng pera galing sa maleta. Oo. Mga kababayan, I realized kaya pala kating-kati itong pera pera para sa maleta. Pera galing sa Maleta Network na gumawa nung kanilang mga videos na incriminating para sa mga politiko. Specifically, mga kababayan, kaya sila tumitira sa anti-Marcos, mga kababayan, kasi at saka in fairness, ito for Isko, pro Isko naman to, definitely, kasi Maynila to eh. But definitely, mga kababayan, yun kasi yung malalaki nilang views. Si Marvin Rillo, lakas CMD yan. Comparison ni Bongbong tsaka ni Digong. Rowena Guanzon versus Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Flood control. Ito, ngayon yung nilabas silang pang extortion. Ito, pro-cheese. Mga kababayan, ito. Pro-cheese Escudero na video. Bakit mayroong pro-cheese Escudero dito? Cheese, ikaw ba nagbayad dito sa PGMN? Para i-content at Kasi mga kababayan, tinignan ko to kanina. Tinignan ko to. Ito. Itong exact video na to, wag nyo na lang panoorin. Bibigyan ko kayo ng summary. Ito, mga kababayan, itong video na to, ni pera galing sa maleta, inaabsuelto si Cheese Escudero doon sa pagbabayad sa kanya ng Lawrence Lubiano ng 30 million sa eleksyon. At sinisisi ang COMELEC na gumawa daw sila ng unconstitutional act by investigating yung nangyari na yun. Naku, Cheese Escudero. Oo. Ano ba to? Ikaw ba nagbibigay din ng maleta dito? Kay pera galing sa maleta? Kaya pala, pinagtatanggol si Marcoleta. Di ba? Si Rillo, si Suntay, si Edu, tsaka kay Martin Romales. Dito talaga sila kumikita, guys. Dalawa ang kita nila. Yung kita nila sa mga ine-extortan nila or sa mga nagbabayad sa kanilang politiko, ayan, tapos sa YouTube, tsaka sa mga social media nila. Kasi syempre, may mga DDS na tatanga-tanga naniniwala sa mga kalokohan nitong pera galing sa Maleta Network. Bistado talaga. Oo, bistado talaga, guys. Lalo na yung mga kay Cheese Escudero. Actually, nabasa ko rin to kanina. Manat Bay. Nabasa ko rin to kanina. 8 million daw ang bayad ni Cheese Escudero sa video. 8 million pesos. Totoo ba yun, Cheese? Ay. Grabe, kadiri kayo. Kadiri itong hindi sila, mga kababayan, propagandista sila.
They are a social media operator. Hindi sila journalist. Hindi sila journalist. Social media operator sila, mga kababayan. At ngayon, titingnan natin kung gaano sila kagaling na social media operator. Oo. Pero hindi natin papanoorin yung kabuuan. Kasi syempre, mga kababayan, ayoko naman ubusin ng oras yun dito. Napakahaba ni Re. Isang oras ka lahat. Mahigit isang oras to, 90 minutes. Oo. Lampas isang oras kalahati, 1 hour 45 minutes. Oo. Diyos ko. So, wag na natin sayangin ang oras natin. What we will do is we will scrub. We will scrub through the video. Tingnan natin yung mga highlights and yung mga hina-highlight nila. Kasi marami silang singit-singit eh. Nung tinitignan ko to kanina, sabi ko, bakit merong 2013, merong 2007, etc., etc. Anyway, panoorin natin. Mabilis lang naman to. Tapos, yan, normal speed lang kasi i-scrub lang tayo eh. Okay, game. Magka na dyan. Okay. Tumbas ng 11 at kalahating araw. Ang ears, pag-iba hanggang kung para sa Doon tayo sa main. Bibigay ng konting ginhawa. Na Tayo sa main, doon tayo sa ikang main. magnegdesisyon, unti-unti, mawawala rin. Kung may Puro ang AI, 1 bilyon kayang pakainin ang 182,000 na pamilya sa loob ng isang taon. Ang 1 billion daw kayang pakainin ang 182,000 na pamilya sa loob ng isang taon. Mga babayan, sila nagsabi ha. Kamusta naman? Yung 6.7 billion ni Sara Duterte, o ibig sabihin 6 years pa lang pwedeng kumain ang 182,000 na pamilya? Sa 6 billion ni Sara Duterte? In and out ng kanyang bank accounts? Nako, PGMN, you're off to a bad start. Mukhang bubumerang sa mga principal nyo to. Kasi alam nyo mga kababayan, yung kay Martin Romualdez kasi, hindi verified yun. May kaso, oo. Actually, wala pa nga kaso eh. Finailan pa lang sa Sandigan Bayan. Nagpe-preliminary investigation pa lang ang Sandigan Bayan. So wala pang kumpirmado. Finailan pa lang ng Office of the Ombudsman si Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Hindi pa yun kaso. Kaya nga merong precautionary hold departure order eh. Precautionary. Ibig sabihin wala pang kaso. Pero dahil merong kapangyarihan ang Ombudsman, ang Sandigan Bayan being the court, the Anti-Graft and Corruption Court na magbigay ng mga hold departure order, ay pinagbigyan. Just in case merong probable cause. Just in case pa lang. Just in case pa lang. Pero wala pang confirm. Nor Sagbayani, wala ako dun sa isang live. Yun yung House of Representatives. Mamaya na yun. Mamaya na ako dun kasi unahin ko to. Kasi yun eh. Tawag doon, impeachment yun eh. Marami pang preliminaries yun. Dito muna kayo. Oo. Marami pang preliminaries yun. Dito muna kayo. Okay, game. So 1 billion. Ng libo-libo higay na maaaming Pilipino. Tanggalan ng generasyon 25,000 pesos. Laki sa loob lang ng ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. So okay mga kababayan. At least nakuha na natin yung framing. The framing is this. Paawa. 1 billion pesos pinagkait daw ng House of Representatives sa ilalim ni Martin Romualdez. Okay. So at least alam na natin mga kababayan kung ano yung framing nila. Okay? Obviously, tinarget talaga dito. Ayan, tama si Mira Sandoval. Tinarget talaga dito si Martin Romualdez. Take note ha. Buwakaw daw si Martin Romualdez. Buwakaw daw. Take note ha. Okay, sige. Game. Siya daw yung may kasalanan ha. Okay, tuloy. Yung lahat
na mga ipokrito dyan sa Kongreso, mga walang bayag, palaga ng mali at tumulong pagtakpan ang mga kalokohan dyan dahil nakinabang kayo. Kayong lahat na mga Okay. tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng Ano si Kristan? kayong lahat na mga tunay si Kristan tsaka si Nico David. Kasama pala kayo sa Kongreso. Siya yung CJ Hero, yung nagtatago ngayon, Power Ranger. Siya yung CJ Hero. Tapos tanong ni Power Ranger, sino raw yung babaeng yan? Siya yung CJ Hero, yung nagpapanggap na anchor ng pera galing sa Maleta Network. Yung nagtatago ngayon. By the way, pinasumpi na pala siya ng NBI, di ba, last week? Pumunta yung abogado niya. Nagtatago pa rin hanggang ngayon. Nagtatago pa rin. Hindi siya humarap, guys. Pwede naman siyang pumunta doon kasama ng mga abogado niya. Ano yung sasagot ng mga abogado niya? Baka magbibigay lang ng affidavit, baka kukunin lang yung mga tanong, tapos yung abogado niya ang pupunta sa kanya, tapos kukunin, gagawa sila ng affidavit. Diyos ko, ewan ko sa inyo. My goodness. Ay, nako. Weird. Tuloy natin. tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng boss all of all, Okay. and I'm Ferdinand the show. Well, kaiyak at nakakagalit. Dahil Daw? papunta na tayo sa nakakaiyak at nakakagalit. Okay. Ano sila, no? Ito, initial observation, Madrama sila. Madrama sila. Very, very emotional yung, yung video. Walang utak. Umpisa pa lang, alam niyo Walang utak. Totoo. No joke. No joke. Tuloy. Ayan, pera galing sa Maleta Network. PGMN. Pera galing sa Maleta. Okay. Game. Now, kung hindi man ninyo napakinggan ng president, I'm Sumay. Okay. Job. Actually, Tingnan natin Flood yan. control systems na Flood control. kung saan bill at ghost from babae ang dahil sa quest Ano na kumpanya natin at pagkatapos mabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness, Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez. maliban Balikan natin, Balikan natin, Saan na yun? Sino daw yung mga nagsalita? Ito. Discredited na yan. Siya mismo ang nagsabi na hindi pa niya nakikita si Martin Romualdez. Siya mismo. Ito. Si Diskaya. Si Curly Diskaya. Siya mismo ang nagsabi niya na hindi pa niya nami-meet si Martin Romualdez. Didiscredit niya yan. Tapos, or binawi na pala niya. Tapos, asan na yung dalawang katulong? Asan yung dalawang maid? Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. ilang sa Sorry, nag-scrub lang kasi tayo. Kaya. bilyon ang mga pagkapal Okay. ng kanilang nabanggit ng ilang beses Yan, ang yan, pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness. Martin Romualdez. Itong dalawang katulong na to, mga kababayan, maski sila napahiya kay Lacson. Sabi nga nila, maski itong dalawang katulong na to, katulong daw sila or employee ng isang construction firm. Ang sabi sabi nila kay Lacson, wala silang personal knowledge kung talagang kilala ba ni Curly Diskaya si Martin Romualdez. And even in this hearing, mga kababayan, sa hearing na yan, itinanggi sila ni Curly Diskaya. Never daw nagpunta sa something sa address ni Martin Romualdez si Curly Diskaya. Never pa ron niya na-meet itong dalawang to. Ay, si Marites tsaka sa Marisol. Okay, next. House Speaker Ito. As usual, si Orly Gutesa, alam na natin to. Si Orly Gutesa, mga babayan. Ano ba itong mga sources nila? Mga hindi credible. Si Orly Gutesa, alam naman natin, nagdesisyon na ang korte dyan na ang kanyang testimonya ay peke. Pineke kasi yung pirma ng notaryo. Kaya nga, di ba, hindi na siya nagpapakita ulit?
Di ba? O, sige, tuloy Speaker natin. Oh, para pagtak Ang pangalan wine story sa BGC at Okay. sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat Sige. Wine story. Sino ang may-ari ng wine story? Tropa ni Cheese. Tropa ni Cheese Escudero, mga kababayan, ang may-ari ng wine story. In fact, etong si wine story, if I'm not mistaken, taga lang ha, i-verify natin kasi baka maano tayo ng libel dito. Alam ko kasi, dito nagkabayaran si Undersecretary, what's his name? Si Yusek Bernardo. At saka si Cheese Escudero. If I'm not mistaken. And then, sorry. Wait. Hindi pala wine story. Sorry, I'll correct myself. It's not wine story. It is cork. Cork pala. Sorry. Sorry po sa wine story. Mali ako ng sinabi. It's not wine story. It is cork. Cork Wine Bar. Ayan. Sorry. Tao lang. So wine story, pasensya na. It's not my I made the wrong tao dito. I associated you with the wrong person. Oo. Pero na-mention siya sa hearing. Ang nag-mention sa kanya ay si Curly Discaya. Yung kay Cheese Escudero is yung kay Maynard Ngu at saka Cheese Escudero. Yan. Wine bar pala yun, wine bar. Sorry. Okay, game, tuloy. story sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa Marvin ni Kong Rillo. Rillo na lahat Ayan. ng kasyon namin para kunin ang pera sa aming opisina. us in the Okay. Ito nyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabi Pero sa same hearing na to, mga kababayan, hindi diniscredit to ni Lacson. Sa same hearing, guys, ha. Lacson. Tayo ito. Paano to? Curly Discaya. Mapapatagal tayo dito, guys, ha. Ha? Asan na yung balita na yun? Wait. Asan na yung balita na yun? Parang nawala. Parang hindi siya lumalabas. Bakit hindi siya lumalabas? Parang hindi siya lumalabas. Okay. Wait lang, ah. Sorry, napapatagal. Pero kasi ano yan sinabi ni Lacson na hindi rin daw magagamit yung testimony na yun. Hindi pwede mag-comment dito sa video. Ay, oo nga, no? Turned off, oh. Uy, mga duwag! Mga duwag! Ay, naka. Mga duwag. January 2026. Wait. Ayan, ito. Insinuation is never a substitute for proof. Yun ang sinabi ni Lacson. Oo. Anyway.
Tuloy natin to. Game. Hirap hanapin ng video Anong call this? Nung balita. Game, tuloy natin to. Sabing ang may-ari ng bahay, si Ay yung mga Ayan, okay. Tulog na sila. Okay. First, hindi is there of the house. Kaya nga binansagan natin siya, di ba? Na speaker who cannot speak. Tess Abante to be the third is not done by the House of Representatives alone. It is done by both Okay. the houses, the Senate and the House of Nakailang interview si Barbers to defend him. Walang direct na transaksyon at walang direct na ni Mr. Office of the Okay. Speaker is concerned sa pagiging caretaker, limitado ho sa ensuring that the Sidre, Paulo Ortega, even Oh, Benny okay. Abante defending him on many occasions and saying good things about him like he is saint to them. Speaker is our source of inspiration. Congress was Okay. Okay. Ang daming Alas 9 Ang daming ng gabi, ganito. ramdam ang pabugso-bugsong hangin at ulan. Sorry, Mga forward him. natin. I actually liked how Speaker Romualdez Si ran Christian Congress. Damay. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of Mali si major issues, Christian Damay. even the minority and even Ayan. Ang inaakusahan nila Si dito, Nico si David, Boss dinamay. Martin, sabi, tinago daw. Pero asa ng patunay na tinago talaga? Di ba ang sinabi ni Mike de Marins? Okay. Kasuhan. Si Martin Oh, pati si Pati ba? Wala ba eh. Makalinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez kung wala siyang maharap. Alam niyo, hindi niyo madadala sa korte yan. Kaya puro press release, puro drama lang ang ginagawa din yung dalawa. Alam nyo, eto, pati si Palsis kasama. that he had no hand. Not silent, Daming hindi lang singit siya eh. humar. Ang daming singit, guys. Anyway, okay, yan. Flood control. Ano sinasabi dito? Imbento lang namin ang bentahan ng projects. Imbento lang Okay, bentahan doon ng projects. Oh. Saldi ko, okay. Ano daw ang? ay ginagawa ng mga politiko. Ang korupsyon ay ginagawa ng mga politiko. Okay, walang problema. Alam naman natin yun. Alam naman natin yun. Ginagawa talaga ng mga politiko yan. Okay, so tapos... so anong connect? Kay Martin Romualdez. Okay, sige. Forward natin. Ano? Hindi sa... Ano? Ibo, dinadaan ang lipatan ng pera sa maleta. Oh, ito na. Okay, maleta. Okay. Anong bago dyan? Saldi ko, okay? Mga tao ni Saldi ko kasi yun di ba? Mga tao ni Saldi ko yung nagsasabi na yung pera daw sa maleta galing kay ano? Ninakaw daw. Okay. Ano? Tanga At pabaya si Martin, kaya harap-harapan at garapalan siyang niloko ni Zaldico. Yun ang kasan. Okay. Kasalanan daw ni Martin Romualdez kaya nagnakaw si Saldi ko? So wait. So ibig sabihin, kung hindi alam ni Martin Romualdez na nagnanakaw si Saldi ko, bakit siya yung sinisisi niyo? It doesn't make sense. It does not make sense. Kung sinasabi nila na nagpabaya si Martin Romualdez kay Saldi ko, pwede hindi graft and corruption ang kaso niya. Hindi siya mastermind. Ang mastermind si Saldi ko. Kasi hindi siya kasama dun sa conspiracy. Hindi siya kasama dun sa design ng crime or sa criminal design. Hindi siya kasama Kasi pati siya tinaguan. Di ba? So bakit kasalanan ni Martin Romualdez? So medyo malabo yung kwento. Okay, so ano to? Ito yung sa USEC. Ito yung binigay kay Joel Villanueva Ba't sinasama nyo to? Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Sinama pa nila yung mga picture ng mga maleta na pinakita ni Saldi ko. Kay Saldi ko lahat napunta yun. Okay.
Kanina nung tinitingnan ko to, merong isang part na feeling ko medyo malabo. Na pwedeng gamitin na pang batikos. Someone very close to them. Someone na alam nila paano gumalaw at lumaro. Gusto ni Martin paniwalain tayo na wala siyang alam at kinalaman sa lahat ng scam na yan? Come on. Sige. Pero sa Appropriations Committee, ang pinag-uusapan natin, pera para sa agencies katulad ng DPWH, DSWD, DOH, Agriculture at marami pang iba. Pera para at galing sa labas. Now, I want you to take a pause now and think about this. Kung ganyan ang nangyaring manipulation at panloloko sa budget ng ibang agency, kung saan maraming tao ang dapat hinga ng basbas o kailangan gawing accomplice o kakutsaba para mangyari ang nakawan, and it was successful, don't you think mas malala ang pwedeng nangyayaring nakawan sa budget kung saan walang kailangang kakutsaba, walang ibang may control Diyos ko po, dyan ano sa naman house? to? Puro insinuation. Dito pa lang eh. Don't you think mas malala ang pwedeng nangyayaring nakawan sa budget kung saan walang kailangang kakutsaba? Nakakagulo sa Senate? Tuloy ang pagtanggal kay Tito Soto. Mamaya, sige. Mamaya. Pero wait lang, sige. Tuloy muna natin to. Tsaba? Walang mali na dadagdagan o babaw. Wait. Internal, ito na yung MOOE. Okay. MOOE. Okay, gets. O majority leader because he or she has a voice and vote in all other committees. A designation so powerful that Martin Romualdez could only entrust it to one person. Punta muna tayong Senate. Sige. Wait. Mukhang makahati itong video na to. Sige, wait. Tapusin na natin dito. Pero meron lang akong gustong i-highlight dito kasi nadaanan ko na to kanina eh. So dito basically sa parte na to, simula sa part na ito sa internal budget, 25 minutes hanggang sa 58 minutes. Sinasabi nito ni Hero, mga kababayan, na nangungurakot daw si Martin Romualdez using the internal budget or yung management and other operating expenses ng House of Representatives. Ang sinasabi niya, tinatransfer daw kasi yung savings tapos ipinapasa doon sa succeeding year. Oo. Mga kababayan, ganun ho kasi talaga ang practice. Una, number one, mga kababayan, wala hong illegal doon. Kasi ang savings at the end of the year is really, mga kababayan, lalo na kapag mga internal. Well, sige, isa-isahin natin yung sinabi ni Hero na naalala ko. Sinabi ni Hero na tinatransfer daw nila internally. Oo. Tinatransfer daw nila internally yung budget ni House of Representatives. Wala akong illegal doon. Kasi ang pinagbabawal po ng batas ay transfer ng out of agency. Or out of the budget or out of the agency. Or for example ganito. Bawa si DOH sa isang proyekto nila may savings. Ngayon si presidente ang sabi niya, may savings ka DOH. Ang gagawin ko, kukunin ko yung pera na yan, ililipat ko sa DPWH. Yan. Bawal 'yun. That's bawal guys. Pero pag internally, halimbawa, si DOH may savings. Tapos sabi ni DOH, sige, gamitin natin 'yan sa sa isa nating departamento pa. Ilipat natin doon. Walang mali doon. That's legal. Basta savings. At saka hindi maapektuhan yung budget hindi maapektuhan yung budget nung current na pinagkuhaan niya. So wala akong illegal doon.
Pero naalala niyo yung sa PDAF? PDAF ba yun? Hindi. Yung sa pork barrel scandal ni Pinoy. Ganun yun eh. Ganun yun. So, dito, as far as PGMN is concerned, walang kumbaga, nilalagyan lang nila ng kulay yung pagta-transfer ng funds sa loob ng House of Representatives. Pero wala akong illegal doon. Kasi internal budget yun ng House of Representatives. Pangalawang bagay na sinabi nilang illegal daw, or nilalagyan nila ng kulay, ay yung fiscal autonomy. Mga kababayan, sinabi dito sa video na to, na si House of Representatives daw ay nagde-determine ng sarili nilang budget at hindi raw ito kinokontra. Totoo naman yun. Walang problema. Totoo yun. Pero mga kababayan, nangyayari din yun sa Senado, nangyayari din yun sa LGU, nangyayari din sa Supreme Court. So ibig sabihin mga kababayan, Supreme Court, LGU, Senate, and Congress, pare-pareho silang nangungurakot sa pamamagitan ng kanilang fiscal autonomy. That's BS, man. That's BS. Intriga lang tong pinalabas ni PGMN. Ito, mga babayan, ito yung pinakamalala sa lahat. Dito nakita yung bias ng pera galing sa Maleta Network. Ito, pakinggan nyo to. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng say sa naging budget ligo ng account si Paulo Duterte. Ito, kay Paulo Duterte, ha? Kasi, ang sinasabi dito ni Hero, kay Paulo Duterte, tumaas daw kasi ang hinahawakan ngayon ni Yeda Romualdez is yung same committee on appropriations hindi pala committee on accounts. Yung committee on accounts, mga kababayan, naging hawak din ni pangalan nito ni Paulo Duterte. Sa version ni Yeda Romualdez, sinasabi ni CJ Hero na dahil daw nag-increase ang budget ng Committee on Accounts ni Yeda Romualdez, doon daw nagnanakaw si Martin Romualdez. The same committee na hinawakan ni Paulo Duterte, ni Pulong Guloy. Nagtaas din naman ang budget. Pakinggan nyo, ha. October 2020, naging chairman ng account si Paulo Duterte, anak ng presidente natin that time, Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng say sa naging budget ng House for 2021 kung saan umabot ng 3 billion pesos ang nadagdag mula sa NEP hanggang sa GAA. At pagdating ng 2022, presidential election year yan, usually lumalaki ang budget ng House kapag election year dahil nagiging busy sila at nagkakaroon sila ng pagpapalit ng staff kapag may mga bagong pasok sa Kongreso. So, from 15.57 billion pesos na proposal sa NEP, naging 21.57 billion pesos ang budget ng Congress sa GAA. Okay, balikan natin to, ha. Nung nasa Committee on Appropriations si Pulong, tumaas yung budget ng House of Representatives ng 3 billion. From 15 billion to 18 billion noong 2021. Noong 2022, tumaas ulit from 15 billion na nasa NEP, tumaas siya to 21 billion 571. According to CJ Hero's logic, mga babayan, may katiwalian pag ganyan. May katiwalian pag ganyan. Kapag pag may ganyan. According to her logic. Tuloy natin to. 0.57 billion pesos ang budget ng Congress sa GAA. Ibig sabihin, nagdagdag ang Accounts Committee headed by Pulong Duterte ng 6 billion pesos. Sige. Medyo nakakagimbal, di ba? Take note though, recovering pa tayo sa pandemya at that year. At dahil presidential election year yan, alam ng House leadership na pagdating ng June 2022, ang makikinabang na sa budget na yan ay ang 19th Congress. That's bullshit, man. That's bullshit. I'm sorry, pardon my French, but that's bullshit. Why the double standard, CJ Hero?
Nung si Pulong, pag tumaas ang budget, okay lang. Pinalusutan pa. Pandemic ulit. The usual excuse. Pandemic kasi. Pandemic kasi, tapos alam naman nila na sa next year, mag-election year. So kailangan ng budget for the 19th Congress. Ulul! See? Sinungaling talaga itong mga hayop na to, guys. Tatapusin ko na dyan. Kasi this is BS, man. This is bullshit. I mean, sorry, pardon my French, but it is. It's bullshit. Etong video na to ng PGMN, that's bullshit. That's bullcrap. Tapos ito yung ginamit nyo na pang tawag dito, pang blackmail. What the hell? Pang extort. It's so stupid, man. Ang bobo ng maniniwala dyan, guys. Sobrang bobo na maniniwala dyan, promise.